Sa totoo, maraming mga tao, pag tinatanong mo sila, gusto ka bang maging santo o maging santa? Huwag naman, Father, sobra naman. Nakatakot naman yan. You see, marami tayong maling pag-iisip tungkol sa pagkasanto at pagkasanta. Akala natin yung pagkasanto at pagkasanta ay para lang yun sa mga espesyal na mga tao. Pero sa totoo, dapat lahat tayo maging santo. Kasi dalawa lang ang mapupuntahan natin. Pag tayo hindi maging santo, maging demonyo tayo. Dalawa lang, maging santo o maging demonyo. Mamimili ka na sa dalawa. Dalawa lang. Sigurado, ayaw natin maging demonyo, no? So, di maging santo na tayo. Maging santa na tayo. Now, ang isip ng mga tao sa pagkasanto, pagkasanta, holiness, sainthood, ang tingin nila dyan ay ito'y mahirap. Dahil ang isip ng mga tao, to be a saint means hindi ka na kikibo, hindi ka na mag-i-smile, seryosong-seryoso ka na, dahil santong-santo ka na. Di ba, ganun ang isip. Palagi ka kahawak ng rosaryo. Yan. Palagi ka lang nasa simbahan. Yan ang isip nilang pagkasanto. Kung nasa bahay, palagi na lang nakaluhod. Sino bang makagusto dyan? Kung ganun ang pagkasanto, ayaw ko rin eh. Di ba? Palagi ka lang nakasimangot ang mukha. Ang hirap naman. Hindi tayo tatagal dyan. Mamamatay ako dyan. Bilis tayong tumanda dyan. Kaya, kung gano'n ang tingin natin ng sainthood o holiness, talagang matatakot ang tao. Walang magkagusto dyan. Pero sa totoo, yan ang opposite dyan ang katotohanan. Ang taong santo o santa ay isang taong masaya. Maligaya. Yan. Naka-smile hanggang tainga. Yun ang tunay na santo. Because to be holy means to be happy. Because a holy person is a person with God. Ikaw ay kaisa sa Diyos. Paano yung isang tao na kaisa sa Diyos? Yung pinanggalingan ng lahat ng kasiyahan at lahat ng katuwaan at lahat ng kabutihan, siya'y kaisa sa Kanya. Paano kayo maging mukhang Biyernes Santo? Paano kayo maging talagang nakasimangot? Hindi maintindihan yan eh. So, holiness means happiness. Diba? To be holy is to be happy. Kaya pag may taong nagsasabi, ako'y santong-santo, pero nakasimangot ang mukha, question mark yun sa akin. If you claim to be with God, you must be a happy person. You must be a joyful person. Maski marami pang problema. Maski gaano kahirap ang buhay, naka-smile pa rin niya. May problema ako, sister. May problema nga pa, naka-smile pa. Praise the Lord. Yan. Di ba ganun? Dapat ganun ang tunay na Kristiyano. There is joy because, sabi ni San Pablo, who can take away from me the joy that is in my heart? No troubles, no trials, no difficulties, no problems, no nothing in this world can take away from me the joy that is in my heart because Jesus is my joy. Kaya pag nasa atin ang Panginoon, nasa atin ang source ng joy, ang pinanggalingan ng lahat ng joy, lahat ng peace, so that nothing in this world can make us sad and miserable. May problema. Oo nga, hindi mawawalang problema sa buhay. At mabuti naman may problema tayo. Kasi kung walang problema, matagal na tayong nagbigti. Yeah. Di ba? Ang buhay pag walang problema, boring. Diba?
monotonous. Kaya sa mga lugar na, sa mga bansa na wala na silang masyadong problema, material problems, na sa kanilang lahat ng mga pangangailangan nila, push button lahat. You push a button, nandun na yung pagkain. You push a button, nandun na yung kotse. You push a button, lahat nandyan na. Push button lang yan eh. Gusto kang uminom ng Coke, push button. Yan, Coke na yan. Gusto kang kumain, push button, kain na yan. Gusto kang kumuha ng pera, push button, nanyan ng pera. Lahat push button. Pero sa harap ng lahat push button, nandyan sa kanila ang lahat ng pangangailangan nila. Wala silang kasiyahan, wala silang tunay na kaligayahan, walang kapayapaan. Kaya ang nangyari, with all that, nakasimangot pa rin ang mukha. At hindi nagtatagal, pinupus din ang ulo. Nasira. Diba? Ganun eh. At maraming beses, nagsusuicide. Is it not something surprising? Ang highest rate of suicide does not come from the third world countries. Yung mga suicide, yung mga nag-suicide ay hindi nanggagaling sa mga mahihirap na mga bayan, mga bansa. Yung pinakamataas na percentage of suicide, yung nanggagaling sa first world countries. Sa US, ibang pang mga first world countries, Europe, ang number one killer of the youth is suicide. Paano ka maniwala dyan? Number one youth killer is suicide. Why? Because, ganun nga, wala silang Diyos. Wala silang Panginoon. Kaya, maski nasa kanila lahat ng kayamanan, lahat ng gustong isipin nilang mga material needs, material things, nasa kanila, wala yung pinanggalingan ng tunay na joy. Wala sa kanilang pinanggalingan ng tunay na happiness. They don't have God. Hindi naniniwala sa Diyos. Takbo ng takbo, sigaw ng sigaw, pero sa loob, empty. Empty. Maraming ingay, pero pag nag-iisa na, yan, naging empty. And you can just imagine a person who does not believe in God. You can just imagine a person na walang tiwala sa Diyos. Para sa kanya, kung mayroong Diyos man, yung sinasabi lang nila. Pero sa loob niya, wala siyang personal relationship with God. Walang personal relationship with the Lord Jesus. Isipin mo yung buhay na yan. Kaya konting problema, madali silang nasishaken. Madali silang ganun eh. Kunti lang. Kaya, halimbawa, nawala ng trabaho dahil nga, yung bansa, recession, yung iba nawala ng trabaho, yan, suicide na. Binabaril yung ulo. Nangyayari yan sa Amerika. Pero nagugulat sila mga Pilipino na wala ng trabaho, nakangiti pa rin. Praise the Lord. Paano? Wala ng trabaho. Maghirap tayo. Sila hindi pwedeng maghirap. Talagang pag nawala ng trabaho, yan, bigti na lang. O, suicide na lang. Iinom na ng lason. Because walang pinanggalingan ng joy. Wala silang Panginoon. See? So, without God, you cannot be truly happy, you cannot be truly joyful. But with God, no matter what happens, you can be joyful and happy. Praise God. And yan ang isang bagay na nakakagulat ng ibang mga tao sa buong mundo sa Pilipinas. Yung pagtingin nila sa mga taong pumupunta sa Pilipinas, nagugulat sila. Sabi nila, ang Pilipinas daw, hirap na hirap. Ang nadidinig sa ibang bansa tungkol sa Pilipinas, talagang sirang-sira tayo dito.
Siya lang sira. Ang mga tao walang hanap buhay, walang pera, wala nang pagkain, maraming mga tao naghirap, pero nagulat sila pagpunta dito. At nakangiti yung mga Pilipino. Di ba? Nakangiti, maski saan ka pumupunta. Nakangiti yung mga Pilipino. Ang question nila, ano bang nasa kanila na sa harap ng lahat ng kahirapan, ngumingiti pa rin? What makes them rejoice? What makes them capable of smiling even in the midst of difficulties and trials? Yun, ang hindi nila maintindihan. Dahil wala sila dyan, wala silang Diyos. Kaya tayo, ibang epekto ng ating buhay because of God. We believe in God. Kaya malaking bagay. So, going back, to be holy is to be happy. A holy person is a happy person. Kaya, huwag tayong matakot maging santo. Yun. So, kayo ba yung mga santo na? Father naman. Bilis mo naman. Kayo ba yung mga santo na? Mga santo, mga santa? Ba? Magandang umawa mga santo, mga santa. Dapat ganun eh. Di ba? That's true eh. Now, ano bang kailangan upang tayo maging santo at mga santa? What do we need to be holy? Oo nga, ano bang kailangan para maging santo tayo? Kung maging santa tayo. Ano bang kailangan dyan? Ba, mahirap yun talaga. Mahirap pala maging santo. Kailangan, mahirap tayo. Ano bang kailangan pa maging santo? Sacraments and prayers. Hirap din, no? Punta tayo, luluod tayo palagi. Humility. Ano bang kailangan talaga maging santo? Personal relationship with the Lord. Iba? Anymore? We need the Holy Spirit. Doing the will of the Father. Tularan natin si Kristo. Yeah. Lahat yan has something to do with holiness, yung pagkasanto, pagkasanta. Pero, palagay ko mas madaling sabihin natin what unites all that and simplifies all yung mga sinasabi nyo, ang kailangan upang ang tao ay maging santo o santa, isa lang, mamumuhay ka sa pagmamahal. Yan. Live the life of love. Yun. Mahalin mo ang Diyos above all at mahalin mo ang kapwa the way you love yourself and the way Jesus loves you. That is holiness. Pasimpleng-simple lang palang holiness. No? Just be in love. Yun. Just be in love and you are holy. Mahirap ba yan? Just be in love. Kaya ang santo hindi pwedeng maging mukhang yung nakasimangot. Hindi pwede yun. Dahil ang taong nagmamahal ay hindi nakasimangot, di ba? When you are in love, yung mukha mo nakasimangot ba? Ba? Kailan kayo pinakamasaya at pinakamaligaya? Ba, nung kayo na in love, di ba? Nung kayo na in love, parang ba, talaga, yung pati mata, biglang nagbago. No? Ba, yung mga matang nakatulala, biglang, talaga,
sumigla. Iba ang mukha ng taong in love. Iba ang mukha ng taong in love, is it not? Yun. Hindi pa na in love, hindi nag-asikaso sa sarili. Yung mga buhok, nakaganon lang yan. Yung mukha talagang walang ayos yung damit. Pero nung na-in love, iba na talagang oras na doon sa salamin. Gumaganon na. Yan. Diba? Nung na-in love, diba? Ganun eh. What love can do. Yan. Nag-aayos na ng damit. Yan. Ganun eh. Iba ang taong na in love. Yung joy nandyan. Yan. To be holy is to be in love. Yan lang eh. Simpleng-simple. To be love. To be in love with God and to be in love with fellow man. Ang tinatawag na the greatest commandment. Isn't that? Yan ang greatest commandment. Tinatang Pariseo, Master, what is the greatest commandment in the law? Ang sagot ni Jesus, the greatest, you shall love the Lord your God with your whole heart. Kaya hindi half heart, hindi 75% of your heart. No. You must love the Lord with your whole heart, whole mind, whole soul, whole strength. See? Buo, kompleto. Hindi yung 99% I give myself to the Lord. 80% I give myself to the Lord. No. Whole. All or none at all. All or none at all. If you say, I love the Lord, that means you give all that you have to the Lord. Yan ang hinihingi ng Panginoon. He is not asking for 99% of yourself. Ang hinihingi niya sa atin ay 100%. You shall love the Lord with your whole heart, with your whole soul, with your whole mind, with your whole strength. At tinuloy ni Jesus, the second is like unto this. Ano yung second? You shall love your neighbor the way you love yourself. Do you love yourself? Do you love yourself? Bakit alam nyo? How do you know you love yourself? Inalagaan yung sarili nyo. Pinapakain. Tama? Yan. Pinapaligo. Ayan. Nililinisan. Pinapatulog. Yan. Kaya, inaasikaso nyo. Pinoprovide ninyo ang sarili ninyo ng magandang pagkain, ng magandang tahanan, yan, ng magandang lahat. Di ba? Yan ang tanda na tayo'y nagmamahal sa sarili. Now, sabi ni Jesus, mahalin yung kapwa nyo katulad. Katulad. Mamalaking bagay yung salita na yan eh. Katulad. Ngayon, kayo ba'y nagmamahalan sa isa't isa? Katulad? Katulad? Pag hindi katulad, kulang. Kulang. Kasi ang utos ay katulad ng pagmamahal ko. Pagmamahal mo sa sarili mo, and even more. Even more. Dahil sabi ni Jesus, hindi lang yung pagmamahalin mong kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, kundi mamahalin mong kapwa mo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mas malalim yun. Mas matindi yan. Correct? Ngayon, tanungin mong sarili mo, ginagawa ko na ba ito? Ginagawa ko na ba ito? Kung hindi pa, yun, malaki pang pagkukulang. Malaki pang pagkukulang. Mga kapatid,
if you have to go to heaven, hindi pwedeng isang pagmamahal lang ang i-develop natin. Maraming mga tao, yan, dinedevelop nilang pagmamahal sa Diyos. Yun, araw-araw nagsisimba, nangungumunyon, nagro-rosaryo, nagpe-prayer meeting, nagpe-praising sa bahay, nagbabasa ng talagang dinedevelop nilang pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal sa kapwa, bahala na sila. Bahala na sila. May edad naman yan eh. Di ba? Di ba? Ganun eh. Hindi talaga natin iniisip masyado yung pagmamahal sa kapwa. Parang kung may opportunity, okay lang. Pero we don't strive to do something to show our love for our fellow man. Kung sakali magkaroon ng di okay, tulong din. Pero hindi ganun eh. We have to develop that love for fellow man. Just as we develop in us the love for the Lord, we have to develop in us the love for our fellow man. Talagang i-develop natin eh. Dahil hindi pwedeng makakalipad tayo sa langit na isa lang pakpak ang yan. Upang makalipad tayo sa langit at makakarating sa langit, ang pakpak ang kailangan natin. Ang pakpak sa pagmamahal ng Diyos at pakpak sa pagmamahal ng kapwa. Ito ang dalawang pakpak na kinakailangan ng isang Kristiyano upang makakarating sa langit. Develop na ba yung dalawa sa inyo? Yan. Ang delikado dyan, isang pakpak fully developed. Pagmamahal sa Diyos, fully developed. Pagmamahal sa kapwa, ganun lang. Paano kayo makakalipad dyan? Siguradong, bagsak kayo eh. Hindi talaga makakalipad pag isa lang pakpak. Walang lumilipad na isa lang ang pakpak. Diba? Ibon. May nakita na ba kayong ibon na nag-exhibition, isa lang pakpak ang ginagamit? Wala eh. Ni Saranggula. May nadinig na ba kayong eroplano na isa lang pakpak? Wala. Hindi ako sasakay dyan. Mas libre pa. Bahala. Delikado yan. Dalawang pakpak ang kinakailangan upang makalipad. Huwag ninyong isipin na kayo'y Superman na makakalipad kayo sa langit na isa lang ang pakpak. Yan. Kaya dapat may develop natin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Parang talagang dalawang pakpak fully developed. Yan, lipad tayo dyan. Hindi yung ganun. Maski paspasan mo pa yan, wala talagang mangyari dyan. Wala talagang mangyari. Wala talagang mangyari. Maniwala ka dyan. So, kung ngayon ay kayo'y paliparin sa langit, sino kayang makakaangat dito? Sino kayang makakaangat? Baka talon na lang kayo ng talon. Hindi talaga makakaangat eh. Han. Diba? So, eto. Ang karamihan ng pagkukulang natin ay yung pangalawa. Yung the second is like unto it. Yung utos ng pagmamahal ay dalawang part yun. Yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Dalawa yun eh. Utos yan. The commandment of love, the greatest commandment has yun. Now, ang karamihan doon tayo nagkukulang sa pagmamahal sa kapwa. Nakakalimutan natin yan eh. Parang we take that for granted. Kasi ang isip natin ng pagkasanto, as long as nagdadasal tayo, yan, as long as
nagsisimba tayo, nangungumunyon. Yan. Akala natin, santo na ako. Kaya talaga, baka ako'y namatay, diretso na sa langit ito. Daily communicant eh. Nagro-rosary pa nga eh. Yan. Di ba? Akala natin, santong-santo na tayo. Aba, pag wala ka dun sa pagmamahal sa kapwa, hindi pwede yan. Without that love for fellow man, we cannot go to heaven. Because it is flying to heaven with one wing. At saka maliwanag ang salita ng Diyos. In fact, ang sabi pa ng ating Panginoong Hesus, the love of fellow man is a sign that we are His followers. John 13:34 to 35. Anong sabi ng ating Panginoon? Sabi niya, bagong utos ibibigay ko sa inyo, na kayo ay magmamahalan sa isa't isa, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yan ang 34. 35, sinasabi dyan, by this, sa pamamagitan nito, kayo ay makilala na aking mga taga-sunod. By this, shall all men know that you are my followers. Ano yung this na yan? Sa pamamagitan nito. Ano yung nito? Yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Doon kayo makikilala na aking mga taga-sunod. Doon ko kayo iisipin na aking mga taga-sunod pag kayo nagmamahalan sa isa't isa. Kaya pag wala yan, mga kapatid, pag wala yan, maski anong gagawin natin, Jesus will not acknowledge us as His followers. Maski araw-araw ka pang nagsisimba. Remember the Gospel of Matthew, somewhere in chapter 7. Matthew 7:22 ata yan. Sabi ng salita ng Diyos, in the last days, many will come and say, Lord, Lord, did we not make miracles in your name? Did we not cast out demons by the power of your name? Did we not do this? Did we not do that? And sasabihin ni Jesus, I never knew you. Hindi kita kilala. Out of my sight, you evildoers. Ano yun? Lord, hindi mo ako kilala. I've cast out demons in your name. Nakapagmilagro na po ako. Pinapatungan ng kamay at gumaling. Lord, hindi mo ako kilala. Sabi ni Lord, alam ko yung pagpapatong ng kamay, pero hindi kita kilala. Lord, hindi mo ako kilala. Ako po taga San Felipe Neri. Ang leader po namin si Brother Boy at Sister Linda. Hindi nyo kilala sila. Kilala ko si Brother Boy. Sister Linda, kilala ko yan. Pero hindi kita kilala. Kakatakot naman yun. Why? Bakit sasabihin ni Jesus, hindi kita kilala? Nagmimilagro ka na. Lord, may gift of tongue ako. Hindi mo ako kilala. Gusto mong pakinggan yung gift of tongue ko? Sabihin ni Lord, alam ko yung gift of tongue na yan. Pero hindi kita kilala. Out of my sight. Aba. Shocking yun. Isipin kung madinig mo yan. Pagharap mo kay Lord, hindi kita kilala. Lord, paano hindi mo ako kilala? Hindi kita kilala, out of my sight. Bakit? Sapagkat ang kinikilala ni Jesus na kanyang mga tagasunod ay yun lang may tatak ng pagmamahal. From the top of their heads to the sole of their feet. Yun lang kinikilala niyang mga tagasunod niya. Yung may tatak sa pagmamahal. Those who carry with them the sign, the sign of love. Yun. Yung buong buhay mo ay buhay sa pagmamahal. Nababasa sa buong mukha mo, sa buong katawan mo, ang pagmamahal. If you don't have that love with you, Jesus will say, I do not know you. Ang tanda, ang tinitingnan ni Jesus, tanda ng kanyang mga tagasunod, ang buhay sa pagmamahal. Kaya mga kapatid, pag wala tayong pagmamahalan, useless ang lahat. Diba? Useless ang lahat. Maski ano pang ginagawa natin, pag walang pagmamahalan, useless. Kaya yung sa mga charismatic groups, nag-aaway yan, hindi na nagsasalita, nag-uusap.
Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ba, tinatawanan kayo ni Lord. Tinatawanan tayo ni Lord. Maski gano'n pang lakas ang sigaw mong, praise the Lord, hallelujah. Pag hindi kayo sasabihin ni Lord sa inyo, mabuti na lang, nakapako itong pako. Walang kakwenta-kwenta ang mga tao na walang pagmamahal. We are wasting our time. Kaya, yung pinakaunang aasikasuhin natin ay ang ating buhay sa pagmamahal. Ako ba ay namumuhay sa pagmamahal? O ako ba ay may isang tao na hindi kinakausap? Aba, mabigat yun. Ako ba ay may isang tao na hindi ko na kinakausap? Hanggang ngayon, ang sama-sama pa ng loob ko. Yan, gusto kong buntalin. Ako ba ay may isa pang tao na kagalit? Kung ganun katayuan natin, kawawa tayo. Jesus will not recognize us as His follower. Sayang ang efforts natin. Sayang ang mga ginagawa natin. Naghihirap tayo, nag-aatin ng prayer meeting, yan, late nang umuwi, kulang sa tulog, yan, gumagastos pa nga. Walang kakwenta-kwenta yung lahat. It's all a waste. Waste, lahat yan eh. Sipin mo yan? So, mga kapatid, ito po. Ang buhay sa pagmamahal. That's it. Ang buhay sa pagmamahal. Nandyan ang pagkasanto. Ang sukatan ng pagkasanto ay ang buhay sa pagmamahal. Hindi yung anong ginagawa natin, hindi yung mga milagrong ginagawa natin. Hindi yan. In fact, if you read 1 Corinthians in chapter 13, verse 1 to 3. Anong sinasabi dyan? It says, sabi ng salita ng Diyos, even if I speak with the tongues of angels and of men, but if I do not have love, I am like a tinkling cymbal and a sounding brass. So, anong ibig sabihin? Maski nagsasalita ka pa ng the tongues of angels and of men. Ibig sabihin, you have the gift of tongue. Hindi lang na magaling kang magsalita, yung mga taong makinig sa inyo ay nakatulala, nakinig sa iyo. Pero, pag wala kang pagmamahal, maski gaano kaganda ang inyong pagsasalita, walang epekto yan sa buhay ng tao. Walang epekto dahil walang pagmamahal. Maski may gift of tongue ka pa. Kung walang pagmamahal, you are, sabi ng salita ng Diyos, I'm like a tinkling cymbal and a sounding brass. Ibig sabihin, nag-iingay ka lang eh. Nag-iingay ka lang. Ang taong walang pagmamahal, nag-iingay lang eh. Kaya, walang epekto yan sa kanyang mga hinaharap na mga tao. Walang epekto. So, how important love is. It makes us effective. See? Yan ang nagbibigay ng halaga sa isang tao, ang buhay sa pagmamahal. That's verse 1. Verse 2. Sabi ng verse 2, even if I have knowledge and wisdom, so much na I know everything. Sipin mo yan. You have the gift of wisdom and knowledge. You know everything. You have the gift of faith. Even if you have faith, great enough to move mountains. Yung pananampalataya ko, yung tiwala ko, ay malakas. I can move mountains. Isipin mo yan. Sasabihin ng isang Pilipino, pinatubo, malis ka dito. Punta kang Malaysia. Yan. Yung pinatubo, nag-transfer sa Malaysia. Talaga. Nagugulat yung taga Malaysia. Bakit yung pinatubo nandito na? May isang Pilipino na malakas ang pananampalataya. Aba, sino ba yun? Santong-santo yun. Saan ba yun? Sino ba yung tao na yan? Sana santong-santo, pero it does not follow. Maski nakapag-transfer pa siya ng pinatubo sa Malaysia, hindi pa yan sukatan na siya isang santo.
Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, even if you have faith great enough to move mountains, if you do not have love, you are nothing. Isipin mo yun, no? Pag wala kang pagmamahal, nakapag-transfer ka nga ng pinatubo sa Malaysia, wala kang pagmamahal, you are nothing, wala kang kakwenta-kwenta sa harap ng Diyos. Talaga. Dapat isipin natin talaga, ano ba itong pagmamahal talaga? Yan ang nagbibigay ng halaga sa tao sa harap ng Diyos. Yung life of love natin. Yun. And then, yung verse 3 pa. Sabi ng verse 3, even if I give everything I have to feed the poor. Isipin mo yun. Ibibigay kong lahat ng kayamanan ko, lahat ng pera ko, gagastuhin ko upang ipapakain sa mga mahihirap. Ibibigay ko pa nga ang aking buhay, even if I give my body to be burned. Pinapasunog ko pa ang aking katawan. Pag ito'y walang pagmamahal, ako'y walang makukuha. I gain nothing. Kung isipin mo yan, talagang mag-iisip ka, di ba? Talaga, pag wala akong pagmamahal, yung mga ginagawa ko, hindi ko ginagawa dahil sa pagmamahal. Ginagawa ko yun lahat alang-alang sa aking sarili. Halimbawa, meron bang mga taong nagbibigay sa mga mahihirap, nagpapakain? Meron ba? Oo. Walang pagmamahal? Meron ba? O, dami yan. Especially pag eleksyon na. Pag malapit ng eleksyon, ang daming naging biglang mapagbigay. Ang daming biglang naging generous dahil malapit ng eleksyon. Pero pag nagbigay, pare, wag mo naman akong kalimutan, ha? Pagmamahal ba yun? No. Dahil mahal ka niya? No. Nagbibigay yan para sa kanyang sarili. Sarili niya ang hinahanap, hindi yung kabutihan ng taong binibigyan niya. Wala sa isip niya yun. Kundi lang sa kanyang sarili na gusto niyang manalo, hindi magbibigay yun. Walang pagmamahal yun. Sabi ni Jesus, sinasabi ng salita ng Diyos, even if I give everything I have to feed the poor, or even if I give my body to be burned, if I do not have love, I gain nothing. Wala kang makukuha dyan sa harap ng Diyos. Walang kakwenta-kwenta. Yun. So, eto po mga kapatid, yung buhay sa pagmamahal, ang pinaka-importante. Yan ang nagbibigay ng halaga sa lahat ng mga ginagawa natin, at yan ang nagbibigay ng halaga sa buong buhay natin sa harap ng Diyos. Without that love for the Lord and love for one another, for our fellow man, wala tayong kakwenta-kwenta. See, have you heard of somebody who is known as the living saint? Mother Teresa of Calcutta, India. Why is she called living saint? What makes her get the title of being a living saint? It is his life of love. Yung buhay niya sa pagmamahal. His life of love for the Lord. He loves the Lord so much that you can see her always communicating with the Lord. He starts the day with prayer. He starts the day with the Blessed Sacrament. He starts the day with the Eucharist. After that, he spends his time with the people of the Lord. At talagang walang sukatan yung pagbibigay niya sa kanyang kapwa. Talagang buong-buo binibigay niyang lahat sa kapwa. Kung anong pangangailangan, binibigay niyang lahat because she sees the Lord in her fellow man. She sees the Lord in her fellow man. Tinatayuan niya ang buhay, ang salita ng Diyos. What you do to the least of my brethren, you are doing it to me. Yun. Ano ang ginagawa mo sa kapwa? Ginagawa mo yan sa sarili ko. Yun ang brethren ko. Sa akin mo ginagawa yan. No matter who he is, what he is a part of me. He is my brethren. You're doing it to me. At talagang sinasabuhay niya yun. Kaya si Mother Teresa ay namumuhay sa
pagmamahal. Yan, she's called the living saint. Doon mo makikita na ang pagmamahal ay ang sukatan ng pagkasanto. Sukatan ng pagkasanto ang pagmamahal. Pag nawala yan, walang anong pagkasanto. Because love is God and God is love. Yan, sabi ni San Juan yan. 1 John chapter 4 verse 16. 1 John 4:16. It says, God is love, and who abides in love abides in God, and God in him. Yan ang sinasabi ni San Juan. God is love. Where there is God, where there is love, there is God. Where there is no love, there is no God. Kaya wala kang pagmamahal, walang Diyos. Paano ka maging santo pag walang Diyos sa inyo? Yun. So, pag walang pagmamahal, walang pagkasanto. Ni kutiting. Walang pagkasanto. Because God is love. So, pag may pagmamahal, may pagkasanto. Malakas ang pagmamahal, malakas ang pagkasanto. Mahina ang pagmamahal, mahina ang pagkasanto. So, ang sukatan ng ating pagkasanto ay ang degree ng intensity ng ating pagmamahal. The more intensely we are in love, the holier we become. Aba. Kaya, mga kapatid, ang pagkasanto ay para sa lahat. Holiness is for everybody. Lahat ng tao ay tinatawag na maging santo, maging santa. Lahat. Walang exception yan. Pati yung pinakabubo. Correct? Hindi lang ang pagkasanto ay para sa mga matatalino. No. Ang pagkasanto ay para sa lahat ng tao. Matatalino at bubo. Tinatawag sa pagkasanto. At kayang maging santo. Maski yung pinakabubo. Kayang maging santo. Sapagkat kaya ng lahat ng tao ang pagmamahal. Correct? Yung mga bubo, marunong ba yung magmahal? Yun. Mas pa. Yun. Yung pinakabubo, marunong magmahal. Ang pagmamahal ay kayang-kaya ng lahat ng tao. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos para dyan eh. Nasa atin ang capacity to love. Kaya everybody is called to be holy. Everybody is called to become a saint. Nasa atin kung tayo ba ay sasagot sa tawag na yan. We respond to that love, to that call of the Lord, to the life of love, then we become holy. We become saint. Pag hindi tayo sumasagot diyan, hindi tayo sasagot diyan sa tawag sa pagmamahal, then we cannot become holy. At dapat kumpleto. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. I used to tell this, yung incident. Isang beses, may isang lumapit sa akin, isang matanda na lumapit sa akin. Sabi niya, Father, gusto pa kong mangumpisal. Sabi ko, sige nga. Kaya I sat down, lumutin siya, nag-cross. Sabi niya, Father, ano bang ikumpisal ko? Sabi ko, of course, kasalanan eh. Ano bang mga kasalanan na nagawa mo? Father, wala naman akong kasalanan. Sabi ko, bakit mangumpisal ka? Kung wala ka namang kasalanan. Father, paano ako magkasala? Ang buhay ko, Father, is simpleng-simple. Bahay, simbahan, simbahan, bahay. Yan lang, Father, ang buhay ko. Kaya paano ako magkasala, Father? Bahay, simbahan, simbahan, bahay. Paminsan-minsan, bihira lang, Father. Paminsan-minsan, namamalingki ako. Pero, practically, ang buhay ko ay simbahan, simbahan, bahay. Kaya, paano ako magkasala? Sabi ko, makinig ka. Mayroon kang malaking kasalanan na nagawa. At pag hindi mo ito pagsisiyan, sigurado, impyerno ka. Nagulat siya. Father, ano ba yung malaki kong kasalanan? Sabi ko, makinig ka. Ang malaki mong kasalanan ay ito. Bahay, simbahan, simbahan, bahay.
Sabi niya, Father, kasalanan ba yun? Sabi ko, malaking kasalanan yan eh. Mortal sin yan. Nagulat siya. Father, paano maging kasalanan yan? Sabi ko, totoo, malaking kasalanan yan. Mortal sin yan. Pag hindi mo baguhin yan, sigurado, impyerno ka. Nag-iisip siya, Father, ano na ngayon ang gawin ko? Ano na ngayon ang gawin ko? Sabi ko, makinig ka ulit. Itong gagawin mo. Pag tunay kang nagsisisi dyan, gusto kang makarating ng langit. Sabi ko, itong gawin mo. Bahay, simbahan, simbahan, kapitbahay, kapitbahay, bahay. Sabi niya, Father, pupunta ako sa kapitbahay ko. Sabi ko, tungkulin mo yan eh. Pag hindi mo isama ang kapitbahay nyo, sigurado impyerno ka eh. Tungkulin ko yan, Father. Oo, sabi, salita ng Diyos yan eh. Hindi pwede yung bahay, kapitbahay, simbahan, simbahan, bahay. Hindi, dapat isama mo kapitbahay, bahay. Yan. Hindi naman magchichismit. May impyerno dyan. Kapitbahay upang matutulungan sa pagbuhay, sa pagmamahal, upang maging santo din siya katulad sa atin. Yun. Diba? Dahil yan eh. You have to love your neighbor the way you love yourself. Tungkulin yan eh. Inuutusan tayo sa pagmamahal sa kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Imahal natin ang sarili at tanda na tayo nagmamahal sa sarili, iinalagaan natin ang ating sarili. Yan, pinapasimba natin, pinapakomunyon natin, yan, binibigyan natin ng salita ng Diyos ang ating sarili, nagbabasa tayo ng Bible, ginagawa natin yan sa sarili. Bakit? Parang makakarating ako sa langit. Anong ginawa mo sa kapwa? Bala na siya. May edad naman yan. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng ganun lang. Dapat meron din ganun. Kapwa. Then you can go to heaven. Yan. Pagmamahal sa kapwa. Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Natauhan siya. Ba, kailangan pala, Father, ako'y pupunta sa kapwa, sa kapitbahay. O, dapat pumunta ka. Umpisahan mo na ang bukas. Ano mo na ngayon? Bago ka umuwi sa bahay, dumaan ka muna sa kapitbahay. Palagay ko, dumaan yun sa kapitbahay. Gusto niyang makarating sa langit eh. Dumaan yun sa kapitbahay. Po. Yan, hindi naman sa akin yan. Hindi ako nagsasalita dyan. Yan ang Diyos. Sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 1:4, God chose us in Him began. God chose us in Him before the world began to be holy and blameless in His sight and to be full of love. Yun. To be full of love. God chose us in Him to be full of love. Dapat punong-puno tayo sa pagmamahal. Kayo ba'y punong-puno na sa pagmamahal? O kalahati lang sa pagmamahal? Yan. Baka nandun pa sa... Yun. Katiting pa lang pagmamahal. Tulo lang. Yan. Dapat punong-puno sa pagmamahal. God chose us in Him. In Him, that means Jesus. Tinawag tayo doon kay Jesus. Nilagay tayo doon kay Jesus. Ginawa tayong mga Kristiyano. Ibig sabihin, in short, God chose us in Him. God made us Christians to be full of love. Yan. So, brothers and sisters, ito po. Isipin natin ang ating sarili kung tayo ba ay punong-puno na sa pagmamahal. Hanggang saan yung pagmamahal mo? Diba? Ang buhay natin sa pagmamahal hanggang saan?
Bawat isa mag-i-examine sa sarili. Hanggang saan na bang buhay ko sa pagmamahal? Yun. Puno na ba? Kalahati pa? Nandun pa sa ilalim? Ikaw lang ang makakasagot dyan. You want to be holy, you want to be pleasing to God, you want to get to heaven, dapat punong-puno sa pagmamahal. So, I would like to close here. Pikit muna natin ang ating mga mata sandali. Ilagay natin ang ating sarili sa harap ng ating Panginoon.